Kuya, nakaka-addict din na maging kawatan sa gobyerno. Pansin mo, dahil alam nila lumusot nung taong 2022, 2023, 2024, pipilitin nila hanggang 2026. pero Marlon, yung iba nagpapahinga eh. Yung ito walang pahinga talaga eh. Yung kabusugan nga, kailangan natin na magpatagtag pa ng kinain natin para sabihin natin na uulit ako mamaya, magpapababa lang ako. Meron Alam mo, kang break eh. Pam, yung sinasabi mo nagpapahinga, maaaring nagpapahinga sa ganitong klaseng proyekto. Pero lilipat lang yun. Sa Ayun ibang nga, departamento, sa ibang government agency, doon naman sila magnanakaw. Doon naman sila manggagahasa na pondo ng gobyerno. lilipat sasabihin anong atin dyan. Alam mo yung mga Oh, ganong paano si eksena, Eddie? anong Paano atin si Patty? dyan. Di Ah, ba? paano si Nakakaano. Lisa? Paano si Sandro? Paano si ES? Nabanggit mo Marlon si ES ha, merong kailangan patunayan ang dating ES na si Lucas Bersamin kung talagang ang pangalan niyang nadadawit sa Cabral Files ay hindi siya. Ano ang resibo mong matibay para sabihin na hindi ikaw yan? No? Kailangan. Pam, oh. Actually, Pam, no, bilang dating Chief Justice, bago tayo mag-Cabral Files, dapat nung may question pa lang sa Supreme Court at may nagsasabi na at marami na nagdidikta na ang 2025 national budget ang pinakakurap, dapat bilang dating Chief Justice at ikaw ang Executive Secretary nun, ikaw na mismo ang naghamon sa mga kasamahan mo sa Supreme Court, sa mga kasamahan mo na bilang dating Chief Justice, sa mga maestrado ngayon na dapat ayusin nyo na yan para malinis ang pangalan ko. Pero dahil umalis ka na lang bilang Executive Secretary at kaya ka umalis, actually tinanggal ka, di ba? Kaya ka tinanggal dahil punong-puno ka ng anomalya, paano mo pa ngayon ipapaliwanag? Yang nandyan sa Cabral Files. Huwag natin kalimutan, maliban sa Cabral Files, lumitaw ang pangalan ng isang Executive Secretary Lucas Bersamin at Assistant Yusek Adrian Bersamin nung nauna naman silang ibinunyag ng kaalyado nila dati na si Congressman Saldico.